So, magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Tayo po ay magpasimula po sa ating pag-aaral sa Banal na Kasulatan. So, natilapos po natin na nakaraan linggo yung ating pag-aaral na may kinalaman sa hermeneutics. So, sa ngayon po ay sisimulan po natin ang isang pag-aaral kung saan ito ay nakikita po natin ang ilang mga bagay na nagbibigay tayo sa atin ng isang malalim na pag-aaral. Lalo na po yung sa mga. Pero ang mga kato, ang matagal na po natin tinanggap at matagal na po natin pinaniniwalaan. Okay. So sa ngayon po, ang atin po tayo po yung magsisimula po sa pag-aaral sa aklat po ng unang bahagi, sa aklat po ng SPCs. At ito po ay pinamaganda natin on the beginning. Yung pong title na on the beginning, ito po ay isang titulo, isang title ng aklat na sinulat po ng isang Jewish, Hellenistic Jewish na contemporary sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, wala po yung disiplina o Alexandria. So siya po ay sumulat na may mga komentary patungkol po sa aklat ng Genesis. So, nirap ko po yung salita niya on the beginning. Ibig sabihin po, it's about the beginning. Medyo sabi po ng AI, yung Artificial Intelligence, it is grammatically wrong. Pero tinanggap naman niya na grammar is just a standard, but it is not a script. Hindi siya script ang implemented, lalo na kung pagdating po sa stylish at annotated. Sabi niya that is stylish, sabi ng AI on the beginning. Pero mga kapatid, so alam po natin na meron po 5 aklat ng Biblia. So meron po nandiyan po yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito po ay tinatawag na Torah ng mga Hudyo hanggang po sa panahon natin ngayon. At ito po ay pinaniniwala ang isinulat o ng anay ni Moses. No? So it is being attributed to Moses o sa lahat po ng aklat from Genesis to Exodus. No? So, pinatawag po itong Torah, pero ito po, nung 3 to 3rd century BC, nung maisalin po, yung alam po natin, nung maisalin po yung Hebrew script o yung Hebrew Bible sa Greek scriptures o Septuagint, so ginamit po yung salitang nomos, at maski po dito sa New Testament, nomos po ang ginagamit na wikang Hebrew, patungkol po sa tinatawag na Law of Moses o Law of Moses. Okay? So yung pong salitang Pentateuch ay galing po sa compound word ng Penta o yung 5 at yung Theokos. So ibig sabihin po nito ay scrolls. Yung po salitang Theokos, so pinag-aralan po natin yung salitang Biblios, no? Yung po yung ginamit sa Biblia yung sa Septuagint, sa Old Testament, sa Septuagint, at sa New Testament. Yung po salitang Theokos, hindi po ginamit kailanman ito sa loob ng Biblia. Ito po ay isang classical Greek. No? Pero ito po, dito po hinako yung salitang Pentateuch. Ibig sabihin po ay 5 scroll, at ito ay popular po sa panahon po ng 1st century AD ng mga community of the Jewish, the Hellenistic Jewish communities sa Egypt, Alexandria. So, Jewish tradition view Torah as the unified whole, but ancient manuscripts were written on individual papyrus or scrolls. So, pinag-aralan po natin yan, na bawat aklat po ng Biblia sa Lumang Tipan, ito po ay nasulat sa kanya-kanyang scroll. No, ibig po sabihin, balunbon ng mga aklat. So, yung papyrus, balunbon ng mga aklat, o balunbon po ng isang papel. So, yung aklat na nasa isip po natin ngayon, yung nakabaw, yan po ay naging popular lamang po noong mga late 200 AD. Okay? So, yan po ay sabi po nila, ito ay yung pinangawakan ng mga Hudyo hanggang po sa panahon ngayon. Yung 5 Book of Moses, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, yan po yung foundational doctrine ng mga Hudyo hanggang po sa panahon natin. So the rest po ng book, aklat po ng Old Testament, they consider it as a reference na tinatawag na application ng book of Pentateuch o the Torah.
So Genesis is the first book of the Pentateuch, the records of the beginning of everything, the visible and the unseen. So ito po yung pasimula ng lahat ng mga bagay na ating nakikita at mga bagay na hindi natin nakikita. So marami pong katotohanan na hindi po natin nakikita, pero po umiiral po sa panahon natin ngayon. So the Greek translation, no, yung pong yung Septuagint got its name from the Greek Genesis, meaning po source, origin, or birth. Yung pong Bereshit, no, ito po ay applied later. Yung pong manuscript, no, wala pong title yan. Yung pong Hebrew manuscript, wala pong siyang titulo sa ibabaw. No? Yan po ay nilagay lamang po ng ang Biblia o yung ang Hebrew manuscript ay translate po sa Greek. At ito po ay nilagyan nila ng heading na Genesis. At ito po ay ginamit po o ginaya sa Hebrew text ng late BC po. At ginamit po yung salitang Bereshit, ibig sabihin, hindi ibigin. Pero may problema po doon sa salitang Bereshit. At yan ay tatalakayin po natin sa susunod na video. So the book is traditionally attributed to Moses, though later scholars question its authorship. So, paano nga ba naman may susulat ni Moses? Yung mga pangyayari na libo ang panahon bago siya isilang. Yan po yung question ng Bigirans. No? Yan po yung katanungan. At yung mga later scholar po, sisimula po ng 1800 century, 1800 AD. No? So, question na po nila yung tinatawag na authorship ni Moses. Sabi po nila, hindi maaaring maging sulat ni Moses. They consider the book of Genesis as written by different persons and compiled into one record or one book of Genesis. Yun po ay ayon po dun sa mga heretics o mga tao hindi naniniwala po sa Biblia. Pero ang kagandahan po nito, yung po mga sulat, mga pangalan at mga pangyayari sa loob po ng Genesis, ito po ay sinisipit, kinokot ng ating Panginoon Kristo, ikinokot po ito ng mga propeta sa Lumang Tipan, ikinokot po ito sa panahon po ng mga apostol. At ito po ay nagpapatunay ng tinatawag na inspiration or authenticity of the Genesis. So kinikilala po nila na authentic at divine inspiration ng book of Genesis, particular na po ang ating Panginoon. So, in the beginning, in Genesis chapter 1, marks the birth of the material world with human as its central component. Yet, the later account witnessed the evidence of man before the time began. So, familiar po tayo dito. Meron pong timeline. So, familiar po sa tayo dyan, no? So, ito po yung beginning. Ito yung end. So, sa creation po ng ating Panginoon Diyos, marami na po ang tumalaki ng Genesis chapter 1. No? Marami na pong mga. Pero hindi po natin napapansin at hindi natin nabibigyan na sa tinatawag na paglalang ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita, ang tao ang pinakasentro sa kanyang pelikula. At yan ay pinatunayan po na marami po mga manunulat ng banal na kasulatan at siyasatin po natin yung aklat ni 2 Timoteo Kapitulo 1:19. Ganito po ang pagkakabanggit. So pinutol ko po yung talata para lamang po mag-fit yung sa ating pong screen. Sa aklat ni 2 Timoteo Kapitulo 2:19, ganito po ang pagkakasulat. At sabi po ay ganito. Sabi po ay, na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buwan pa ng mga panahong walang